Okay. Ito namang next question niya. As a creative, is there something that particularly inspired you from your recent holiday travels? Nasagot mo na yan, yung music nga. And what was your favorite discovery from these recent trips? Favorite discovery mo? Bigay kang isa. Ang favorite discovery ko, kapag magso-solo travel kayo, guys, wag pagpa-winter. Wag autumn or fall or winter. Bakit? Kapag solo traveling, mabigat ang bagahe ninyo. May coats. Discovery ko to at talagang tuturo ko to sa lahat ng gusto mag-solo travel. Mag-solo travel kayo summer. Oo. Bakit summer? Ang bitbit nyo lang sando shorts. Maninipis. Magaan, manipis, sandal dresses. Diyos ko po, hirap na hirap ako noon. First time ko yun na may phone, may coats, ganyan. Pilipina ako, di ba? Nung alam ko sa coats, hindi ko mag-gauge yung lamig, yung init. May ibang araw kulang yung damit ko. May ibang araw na, bakit ang init? Nagka-coat ako, walang naka-coat. Huwag kayo mag-solo travel ng ganong weather. Mabigat ang mga bagahe. So, nagbayad tuloy ako ng additional baggage. So, talaga, alam niyo, nagtitrain lang talaga ako. So, imagine niyo, dala-dala ko yung malaki kong balete. Tapos pag may stairs pa, ganun, mahirap. So, yun ang favorite discovery ko. Thank you for sharing. Never again. Kapag mga winter, ewan ko, kapag meron kayong guy friends, yun ang the best, pabuhatin nyo sila. May jowa ka, good for you. Sa jowa mo, pabuhat yung maleta mo. O kaya kapag all girls kayo magtulong-tulungan kayo. Magsalit-salita na lang kayo ng code. Ganon. Salamat sa pag-share ng tip na yan. Oh. Ito naman, as a beauty CEO who's recently been topped the list of the most beautiful faces of 2024, how have your perceptions on beauty as well as your rituals changed in recent years? Paano nagbago? May nagbago ba nung nalaman mong ikaw yung number one? Wala masyado kasi for me, it's really a mindset. Okay. Na parang kahit ikaw man ang top 1 o hindi, kahit top 50 ka, kahit hindi ka kabilang sa list, importante na top 1 mo si self. Na inuuna mo talaga si self. Priority mo si self. Pinakamahal mo ay yung sarili mo. Pinakamahal mo if religious ka, Diyos, tapos ikaw. Pero like, hindi ako masyado naapektuhan. Kumbaga, parang nagkaroon lang ako ng right. Kumbaga, nagkaroon lang ako ng bragging rights. Pero mawala yun, hindi nagbago kasi inuuna ko na talaga sarili ko. Yun na ang tingin ko sa sarili ko. And hindi siya, wala siya sa physicality, guys. Hindi siya, nasa attitude talaga siya. Like, alam ko madami magsasabi na, ang dali for you to say kasi maganda ka talaga. Hindi. Dati, sobrang insecure ako. Sobrang hindi ko nakikita na maganda ako. And I've struggled with that for so many years. Kailan ko lang na-acknowledge na, uy, baka nga cute ako. When I was 19 or 18, ang self-love hindi yan overnight. Talagang I've worked with it. Insecure ako dati pa. So, ang pagiging maganda, for me talaga nasa mindset yan eh. So, kailangan mo lang talaga mahalin yung sarili mo. So, wala nagbago na sinabi ang top 1 ako. Kahit tanghalan mo ang top 1 o hindi, ang importante is pagtingin ko sa sarili ko, alam ko na I am enough and I am top 1 to myself and myself only. And that proves na hindi nga pumasok sa ulo mo yung recognition na to. Kasi walang nagbago. Okay. Now, from Kapamilya Vines naman. Ano ang inspiration mo for that new look now? And kumusta yung business mo? Ano ba new look ko now? May new look ba ako? Baka yung pagtali mo ng buhok. Yung pagtali ko ng hair? I think, kasi, my idol, Miss Kylie Jenner. Oh. Kung hindi man kayo follower, so si Kylie, from being a baddie, yung makeup niya, yung style niya, super baddie siya, super talagang, King Kylie. Ngayon, medyo mas makikita mo kung isa-stalk mo, less ang kanyang makeup, mas feminine siya, mas natural yung makeup niya. Parang, gandang-ganda na ako sa kanya. Tinatry ko lang din i-copy na parang medyo less is more, medyo mas demure. Tsaka ewan ko, as I mature, parang hindi na ako masyado nag-e-explore kasi sa fashion. Medyo parang alam ko na kung saan ako comfy. Dati kasi
I think yung sinasabi niyo new look kasi mas mag-colors ako before. Lahat ng trends nandun ako. Kasi nag-explore ako eh. Ngayon medyo mas alam ko na yung gusto ko. So medyo, I think yun. Alam mo yung new look. I think nahanap ko lang yung look ko. And I think this is it. Wow. So yan. At ang ganda naman. Na-inspire lang ako kay Kylie. In love kasi si ate mo girl kay Timothy. Oo. Kala mo kabarkada ko, no? Kaya ano siya, yung pananamit niya talaga, Alexis Morla, ang ganda-ganda niya talaga. Sabi ko, gusto ko yung look na yan. Sige nga, ganyan na tayo. Makabingwit nga rin ang Timothy, no? Yeah! Why not? Okay. And last question from Nikki Wang of Manila Standard. Okay. Ako yung magtatanong. Alright. Many people struggle with not feeling beautiful at times. Mm-hmm. Have you experienced moments like this and how do you overcome them? Parang nasagot niya na rin po kanina yun, no? Yeah. Okay, dito tayo sa... May iba bang question? Okay, ito yung next question niya. In your opinion, who are some of the most beautiful faces in showbiz today? And what do you think makes them stand out? Ang gandang final question niya. Ang pinakamaganda para sa akin, ever since nung bagets talaga ako, Ate Ann. Ate Ann Curtis, for me talaga ang most beautiful. Lalo na fan kasi ako ni Ate Ann dati pa talaga sa Showtime, pinapanood ko siya. Tsaka, alam mo yung aura ni Ate Ann, ang ganda, alam mo, ang ganda din ng heart niya. Kung paano siya sa mga tao, authentic siya. Tapos, lagi siya nagpapatawa din ng mga tao in her own way. At alam mo, hindi siya nagpuput ng facade. So, gustong-gusto ko yun kay Ate Ann. Matapang din si Ate Ann. Tapos, ang ganda niya talaga eh. Pag tinitingnan ko siya talaga yung pinakamagandang babae for me. Ate Ann Curtis talaga. Tsaka ang ganda nung tinanong ka bakit siya, hindi lang panlabas na anyo yung sinabi mo na dahilan. Dati pati kasi yung personality. sa Go in Bulilit, parang ka-studio lang namin yung Showtime. Lagi ako nagpapapicture sa kanya. Tapos alam mo, never siya napagod. Lagi, minsan, hinahabol ko pa yun papunta sa van. Ate, pwede po papicture. Sige, tara. Tapos sobrang bait lang talaga ni Ate Ann. Kaya, mas lalo siya maganda kasi maganda yung loob niya, maganda yung puso niya. And that wraps up our Q&A session. So, bilang panghuling message mo, Andrea, this is your chance. Your message to all of your fans and yung mga friends natin from the media na pumunta. Of course, sa ating friends from the media, maraming salamat po sa pagpunta dito. Sana nag-enjoy kayo at meron din kayong mga nalaman na wisdom from me. Actually, parang motivational speaker, no? Pag sumasagot siya. So, sana nag-enjoy kayo. Sana naka-bring ako ng happiness today sa inyo lahat. At sa lahat ng ating team bahay, sa mga brilliants ko na nanonood dyan, maraming salamat talaga sa pagsuporta. Sana naging proud kayo na sa naging recent achievement ko. And ayun, I'm super happy and I feel so loved sa lahat ng brilliants ko. Na love ako sa mga fans ko. Maraming salamat po. And of course, abangan nyo lang ako. Kapag may kita nyo na ako sa screen, abangan nyo din yung album ko. Charot lang! Tapos, yun po, madami din akong magiging bago release sa Lucky Beauty. So, abangan nyo po iyon. Thank you so much. Maraming salamat. Abangan namin ang iyong music career. Susuportahan din namin, of course, ang Lucky Beauty. Ang mga future projects mo sa TV, sa movies, and of course, your social media empire as well. Congratulations! Once again, palakpakan po natin the #1 most beautiful face in the world for 2024, Andrea Brilliante! Thank you pa! Thank you! Yay! Thank you very much to all of our media friends for coming. Sa lahat po ng mga sumusuporta rin sa Star Magic artists natin, maraming salamat. Abangan niyo po every month ang Star Magic Spotlight Press Con. Once again, I'm Ai de la Cruz. Have a great afternoon. Thank you so much, guys! Thank you po! Thank you, Ate Aiden! Thank you! Motivational speaker. Nakalikod na ako ngayon. Lagay na yun, so wala ka pang energy na. Nahihilo-hilo ka pa yan. Prayer fasting kami hanggang Friday. Ay, picture lang. Ay, picture ka muna. Tapos na po kanina. Okay. Opo. Sige po.
Kain ka muna, Ben. Okay, patrol muna and then mag-start po kami. Alright. And yeah, first of all, congratulations again for winning the most beautiful face in the world, actually. A little lang namin sa the question. So, your thoughts about being named as a TC Candler #1? Siyempre, I'm full of gratitude. I'm very honored na sa daming magagandang babae napili ako na maging top 1. And yun lang, wala ba masabi ko, thank you. And, yun, thank you. You were asking nina kung na-insecure ka bang isang Andrea Brillantes, and you answered. Ay, yes, oo naman. Kasi, hindi naman, kunyari, maganda ka, iba yun eh. Iba yung insecurity talaga sa outside mo eh. And hindi ako perfect. Walang perfect. May mga days na hindi ako ganun ka-pretty. May days na nag-break out ako. Like, ngayon, meron akong sister dyan. Pero, it's all about perspective eh. It's all about your mindset talaga na worth it ba na maging insecure ako over this thing? Worth it ba na mag-depend ako sa mood ko na maging insecure ako, masisira ni buong araw ko? Pero yes, normal lang ma-insecure. Normal na may good days and bad days ka. Alright, I wanted to segue on you being the youngest CEO. What are your thoughts about that? Ikaw ang youngest CEO. Youngest celebrity CEO? Yes. Wala. Happy lang din. Pero, ayun, happy lang. Wala ko talaga masabi. Happy pero may pressure. Kasi nga, youngest, ang hirap din niya, to be honest. Na bagets ako pero CEO ako. Kasi alam mo yung parang, gusto mo maging boss, pero lahat ng kasama ko sa office mas nakakatanda. So, meron akong kailangan marespeto pa rin ako, pero I have to stand my ground kapag nagiging boss ako. Pero buti na lang, very blessed ako sa mga kapartner ko sa business ko na walang ganun. Hindi nila ako parang tinatrato na parang bata-bata or what. And now you're very well known for traveling solo. I mean, parang queen of solo traveling ka na rin ata. And you said a while ago, travel scared. So can you elaborate more on that? I travel scared? Yes, kasi takot ako sa mga hindi nakakalam. Takot ako sa planes. Takot ako sa big rooms. Takot ako, may scoliosis din ako. So, hirap ako magbuhat. Meron din, claustrophobic din ako. Ang dami kong mga phobia. Takot ako sa elevator, escalator. Dami kong ganun. So, hindi ako yung parang pinaka iisipin mo na magta-travel. Hindi ako yung pinaka eligible for solo traveling kasi dami ko kinakatakutan eh. Pero I still do it afraid. I do it alone and afraid kasi ayoko na hinahayaan na yung fears ko ang magsa-stop sa akin from having fun and from doing what I want to do. And I know na I wanna travel, I wanna explore the world. Pero I'm scared. Pero ayoko magpa-apekto sa takot ko. So I do it kahit takot ako. Alright, one last question for TV Patrol. What can you say about the bashers? I mean, kahit na sinong artista naman merong basher, pero of course ikaw, you're very, lahat, people can see you on social media and lahat ng mga ginagawa mo. What can you say about those bashers? Una sa lahat, hindi kasi sila mawawala eh. Alam mo yun, kahit na yung pinaka-perfectong tao sa mundo, Diyos natin na bash siya eh, diba? So, hindi sila talaga mawawala. So, ako, wala din ako magagawa. Kundi, mag-focus lang ako sa sarili ko, sa kung anong mahal kong gawin, which is pag-aarte, yung makeup ko, yung mga fans ko. So, I just focus, I always try my best to focus on the positive things at saka yung mga blessings na natatanggap ko at pagmamahal na natatanggap ko despite the bashing. Kasi lagi pa rin there's always something to be thankful for. Sorry, one last. About your music career. Parang gusto mo i-jumpstart to this year? Totoo ba gusto mo i-jumpstart this year? And also, you've written a lot of songs already. Gusto mo ba mag-release anytime soon? Shy ako eh. Shy time. Matagal na po talaga ako may passion sa music tulad na sinabi ko kanina. At yung mga music ko na yun parang, kailan ba si Olivia Rodrigo? Parang 17, 18 pa lang ako, nasulat ko na yung mga kanta na yun. Matagal, 4 years ba? Tama ba? Mahina ako sa math eh. Aminado naman ako. Mga 4 years na nandyan lang sa cabinet.
naghintay lang talaga ako ng appropriate time for it. Kasi very sensitive ang mga tao. Tapos lalo na pagdating sa akin, they can be super sensitive and lahat ang namin nilang dinadami. So, I try to be appropriate with my timing, but then at the same time, naiisip ko, when will it happen talaga? Like, if I keep on waiting for the right time, I can't tell kung ano pa mangyayari, kung ano pang gagawin or masasabi ng mga tao sa akin. So, I don't know. Ano lang, test of courage lang if I'm brave enough. This year yan? I don't know! Pero, I want to. I really want to. Yun lang. Dito lang ako. Kasi syempre, pagiging artista ko since bata ako eh. Exposed na ako dito eh. Kung seryoso ko yung music, parang ibang mundo to eh. Pero So, gusto mo medyo shy. seryoso? Gusto ko talaga. May heart talaga ako for music. Pero like, di ba, kasi number 1 ka sa low frequency. Siyempre marami yung mga guys na pwede magparamdam sa'yo. Paano yun? Paano mo dinecline or paano? Meron na ba? Before naman ako na most, meron naman po talaga. Pero hindi kasi ako nakaka-focus doon, lalo na last year. Like, talagang inaamin ko yung parang, sorry, pero like, I don't really date or like, hindi yung hinahanap ko. So, meron po mga nagpapalamdam. So you're not ready to date? This 2025? Sabi ko din naman kasi nung nagdadasal ako kay Lord, may prayer ako na, Lord, actually, I think nakakapag-heal ako. Not 100% because nobody is 100% healed. I think ang laki na ng growth ko from last year, but at the same time, what if I'm just being isolated? Alam mo yung parang lumalayo lang ako at hindi pa talaga ako like nakakapag-heal. So sabi ko, Lord, I don't know, maybe I can. Kung may dadating or what. Let's see. So you're open I'm open to it. Pero I want to be intentional with it. But I'm open. Alright. Last na. Parang dami mong title, tapos Yun nga eh, dami ng title eh. Diyos may ko. pressure ba sa'yo na parang hindi ka pwedeng magkamali kasi ilook up ka ng mga gens? Hindi naman pressure, pero syempre since ang dami nag-look up sa akin, gusto ko din na ma-inspire ko sila to be better. Pero hindi po ako nagpapadala sa pressure. Wala pong pressure or anything. I don't feel any pressure right now. Charot. wala namang ganun. Pero I just try. I always try my best. Alright. Okay? Alright, Thank you. Thank you po. Thank you, Andrea. Nanonood ko rin Lovely Runner. Oh my God. Nakikita niyo ba yung vision? Charot. Thank you. Ganda ka pala eh. Live ko sa Kendra, picture mo na kaya kami. Oh, eto. Ano na Kuya Sunny? Siyempre ka naman kasi kita mas beautiful. Kendra. Ako, Kuya Sally. Bago-bago, Kuya Sani. hindi kasi yung love na hindi ko gano'n malaki. Ito po. 1, 2. One more. Wait lang. Sorry. Ay, gusto ko yan. Ayan, yan. Kailangan mag-picture sa Marsha. Oh, mag-break kayo kasi yan eh. Okay, wait lang. 1, 2, 3. Isa pa. Dyan na. Tapos, bigyan mo na siya ng birthday greetings. Huwag na! Ito na. Ayun na. Ano po ito? Birthday niya. Birthday ni Kit Kit. Oh, wait lang. I just Go. wanna greet yung may pinakamalaking lashes dito, beautiful eyes dito. Si Ate Tess, happy birthday. I hope you enjoy, you fly high with your lashes and everything. Travel solo. And love life. And of course, I want your love life to fly to the highest. So just wink your lashes. I'm ready. Are you ready? So, you're open to dating. Dahil sana ang maging happiest birthday mo ay, ewan ko, ang may love. Kaya, let's claim it. Manifest. Okay. Kaya pwede pa picture. Sige po. Parang gusto ko yung ganun. One more. That's na. Parang gusto ko yung ganun. Dito. Like picture.
Kita pa. 1, 2. One more. Thank you. Last two question now for Fish. Come on, Higang, go. Okay. Higang, last two questions now for our February. Anong love language ng isang ate? Okay. So, ang love language ko, actually, lahat. Meron lang mas ang Ikaw pa ba? sabay sila. You don't have the Physical, words of affirmation and physical touch. Hindi halata. Yes, sa taong mahal ko, like gusto ko lagi ko silang kasama. So, to give you an example, yung physical touch and words of affirmation, parang ang ganda-ganda mo, tapos yung hug, parang gano'n, like both lang talaga. Last question, anong definition mo ng love daw? My definition of love, well, maliban dun sa Bible verse na kung ano ang love, definition ko dun sa love ay it is a choice. A choice that you try to choose every day. Thank you. Thank you. Share ko lang, si Ate Frances. Hi, Ate Frances! Bago siya pumasok sa Star Magic, ikaw daw ang favorite niya. Miss Fran. Siya na lang sinabi sa amin. Baka naman yun lang kasi ganun na ako Kaya baka ngayon kasi mamaya kapag ibang artist na yun. Kinilig. Moment na pala. Thank you po. Thank you so much. Okay po. Ay, sige, resting lang. Resting lang. Ma'am, like,